Pinag-usapan po ang yung tungkol po doon sa mga renta-renta sa doon po sa kulungan. So ito pong si Kulaong sinamantala po ang ganong kalakaran kaya po nakapag-VIP po siya sa BJMP. At yan nga po yung pilit nating gusto kong ma-connect at makakonect at maibigay ito sa mga senador kasi nga po napakahalaga na makita nila ng isang katibayan ng nag-VIP sa loob ng kulungan ay si Kulaong. Bribery yun pag ganon kasi nagbabayad ka para ikaw ma-VIP sa kulungan para magkaroon ka ng maayos na kwarto. Samantalang yung ibang mga akusado, mga PDLs, nagtitiis matulog sa sahig. Tapos ikaw, nakakwarto ka, may ventilador, may gumagamit pa ng cellphone. GMP and they cannot deny this kasi ang dami kong reklamo natatanggap na rin ng ganito na para dun sa mga bagong PDLs, inmates, kailangan nila magbayad para sila ay magkaroon ng maliit na pwesto doon sa loob ng jail, sa cell. Kailangan magbayad para sa banig, kailangan nila magbayad para sa kumot. Nirentahan natin yung kumot, renta ang tawag doon. Siyempre, hindi yung BGMP personnel ang naniningil, yung bastonero. Siyempre, si bastonero nagbibigay sa taas. Can we stop that practice, Mr. President? Even while we speak, nangyayari po yan ngayon, Mr. President. Yan po kasing racket po ng mga, hindi naman lahat, yan po yung racket ng mga taga-BGMP na pinaparentahan yung mga banig, kumot, tabo, balde, sa mga inmates. At kung magdala ng sariling banig o kumot, binabawalan. Hindi ka pwede magdala ng kumot o banig dito. Hindi. Kasi meron dito for rent, Mr. President. Your Honor, Mr. President, according to RDBGM Director, kanila pong ginawa ay gang dissolution dahil ang papatupad daw ng mga ganito yung mga grupo-grupo at yung mga gang sa loob ng mga detention facilities. Ang ginawa nila ay binuwag na raw po nila itong mga grupong ito para matigil na po itong kailan po practice. nabuwag yun, Mr. President? Kasi last week lang may nagreklamo sa akin nirentahan yung banig saka yung kumot unan. So, last week lang po ito. So, kailan po yun nabuwag, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to our BJMP Director, 3 years ago pa raw nila ginawa yung dissolution. Pero itong inyo pong nilabas ay might be an isolated case and they will look into it, Mr. President. Ayun di ba? 3 years ago. Si Kulaong, kailan lang ba nakalaya ya? 2023 lang yan nakalaya. Mr. President, kausapin ng chief na BGMP, lahat ng mga BGMP personnel na nagbabantay dun sa mga kulungan, and then kausapin din lahat ng mga bostonero. Doon makakatulong kami, Mr. President, pag may CCTV para maiwasan yan. So makikita mo, yung walang kumot, walang kamag-anak, sobrang hirap, nakahiga lang sa sahig. Pag nakita mo na mayroong banig o mayroong pang kutsyon, manipis, may bayad yun. Ibig sabihin, medyo may kaya yung pamilya ng kamag-anak noon kasi naka-afford mag-rent ng kutsyon, unat kumot kompleto. Kuminsan electric pan. Electric pan pa. Tapos meron pang katol. Yun, meron pang bayad. Kasi yung katol, Mr. President, hindi pwede dalhin ng dalaw. Kailangan doon bilhin. Sa loob, Mr. President. Yan po yung mga racket sa BGMP, Mr. President. At yan yung sinamantala ni Kulaong, di ba? Magkano kaya binabayad ni Kulaong doon? Kasi pinakita niya naman po talaga kung gaano kaganda yung kulungan niya. Hanap buhay, Mr. President. Your Honor, Mr. President, according to our DLG Secretary, nangyayari po talaga minsan sa mga urban areas, lalo sa Metro Manila, because of congestion. Umaabot ng hanggang 300% po kasi ang congestion rate dito, kaya po siguro, pero sa mga provincial
facility, sa mga detention facilities, bihira naman daw mangyari. But they will look into that. No? Nag-commit naman po ang ating DLG Secretary at ating BJMP Director para ho talaga mabuwag na itong sistema ng palakasan dahil po sa mga dahil yung kanila pong gang dissolution ay kanila pong ginawa na po daw 3 years ago pero kanila pong tututukan. Thank you, Mr. Ayun, sana nga talaga hindi na nangyayari yan sa loob ng BJMP. Kasi syempre, di ba, unfair po dun sa walang pambayad. Ang preso po dapat pantay-pantay. Hindi pwedeng may VIP. Ito po yung yung pinakita ni Culaong yung kanyang maganda daw na Alam to ng BGMP and they cannot deny this kasi ang dami kong reklamo natatanggap na rin ng ganito na para dun sa mga bagong PDLs, inmates, kailangan nila magbayad para sila ay magkaroon ng maliit na pwesto doon sa loob ng jail. Ingat po, ingat. I love you po. Meron pa tayong hanggang Biyernes. VIP May computer boss, Mabulok na ho kayo dyan. Ayos lang parang nasa hotel ka, boss. Oo nga, ang hotel Laki yata ng grupo dyan, sir. Sogo. Okay. Sir, okay na bang mabulok kayo dyan? Okay, no? Malungkot pa rin paglabas ko bilang buwan din Ako lang yung ibinukod nila. Sa cell, kailan magbayad para sa banig. Sabi ni Culaong, siya lang daw yung binukod. Hindi yung ikaw lang ang binukod. Ikaw lang yung may pambayad dyan siguro. Kaya ka malakas manghuthot noon sa OFW. Kailangan nila magbayad para sa kumot. Nirentahan natin yung kumot. Renta ang tawag doon. Siyempre, hindi yung BGMP personnel ang naniningil, yung bastonero. Siyempre, si bastonero nagbibigay sa taas. Can we stop that practice, Mr. President? Even while we speak, nangyayari po yan ngayon, Mr. President. Maganda kulungan ko. Di ba? Di ba? High profile, of course. Di ba? Maganda kulungan ko. Ayun habang nag-uusap, kita nyo naman, nag-uusap-usap kami. Nakagamit siya cellphone. Yan yun. Yung time na tawag siya ng tawag sa amin, mga ka-GC namin. Kasi yan mamimigay kami noon ng bigas sa Cagayan. Yan yung yung time na nakakulong siya at naka-VIP siya. Kaya nga po kita nyo, hindi niya ako makasuhan dito sa paglalabas ko ng tawagan namin. Bakit? Kasi maraming madadamay. Mga BJMP official, madadamay. Kasi hinayaan siya na mag-VIP doon, nagbayad sa mga taga-BJMP si Culaong para makapag-VIP. Kaya po hindi po ito ako kayang idemanda ni Culaong patungkol dito sa mga inilabas ko na video namin ng tawagan namin. Kita nyo, si Culaong, sabi? Kaso. Ilang taon na ako nandito sa Pilipinas, kinasuhan ba ako? Hindi. Yan. So, no pressure. Ulitin ko. Ayan eto May nag-comment daw dun kay Culaong, sabi, dapat daw video ng kanyang panghihingi ang dapat na ipakita namin. Eto, pakinggan mo to. Kayong mahiya. Kahit maliit na halaga yan. Kasi ulitin ko Ayun, nanghihingi Huwag kayong mahiya. Kahit maliit na halaga yan. Ulit. Yan. So, no pressure. Ulitin ko, huwag kayong mahiya. Kahit maliit na halaga yan. Kasi ulitin ko it is not the count that counts. But it is the thought that counts.
Paano ba tatagalogin yun? Ayun, di ba? Wag daw mahiya kahit daw maliit na halaga. Yung ibibigay, wag daw mahiya. Ito yung ano eh. Ito yung saan ba yung banda ng ano dito? I love you, boss. Meron pa tayong Ayan, Kaya, ipapakita ko. VIP ah. May Boss, computer, mabulat na ho kayo parang na- dyan. Ayos lang ah. parang nasa hotel ka, boss. Oo nga, ang hotel eh. Di ba? Parang nasa hotel. Laki yata ng mo dyan, sir. Sogo. Ano, okay. Sir, okay lang bang mabulok kayo dyan? Okay, no? Malungkot pa rin paglabas ko bilang buwan din eh. Ako lang yung ibinukod nila. Mag-iingat ho kayo, baka kaya kayo binubukod Teka muna, ito nga si Donna Milan. I-massive report nyo to. Lahat Di ba? Kita niyo yan, no? Yung pag-BBIP ni Kulaong. Hindi niya ako makakasuhan dyan. Sabi pa niya, nung dati, AI daw to. Tangin na kulaong. Ang AI, tatanggihan ka ng AI. Di ba? Kaya po yan, pinapakita ko lang po sa inyo para eto pong mga senador natin, sana makarating sa kanila to. Kasi si Kulaong, marami po itong nalalaman sa mga pag-BBIP doon sa loob ng kulungan. Ilang Operation Greyhound na, pero di pa rin nagbabago. Tradisyon na yan sa kulungan. Oo, Jepo Rapido. Jean Pineapple, walang gobernador sa loob, mayor at mayor de mayores lang. Hehehe. Ha. Napakasinungaling ng gagong Kulaong na yan. Brigera Vlogs. Ate Brigera Vlogs, sabi mo matagal mo na akong pinapanood. Parang hindi ako tumatanda, sabi mo. Ate Brigera Vlogs, ikaw ba si Aura Brigera? Parang yun yung natatandaan kong Brigera eh. Don Soriano, it's not the count that thought. Ewan ko ba kung ano ba yung kusang galing yung mga tots ni Kulaong na yan. Totoo, nakakapag-cellphone mga mayor, Yossi, 25 pesos. Mismong warden ng kulungan nag-aabot sa preso ng mga rim-rim na Yossi. Miss Nightmare PH comedy na siya. Gin Pineapple, legit meron VIP sa Oblo. Yung mga nangulungan lang nakakaalam ng ganon. Yes, totoo naman yun. Di ba meron nga dati, panahon ni Digong, si Bantagang naging BJMP ba? O Bilibid director, di ba? Pinagigiba yung mga kubol, mga swimming pool. Madadamay lahat dahil kay Kulaong. Lahat ng agency mananagot mula birth certificate hanggang passport. Damay mga ahensya ng gobyerno kasi pinalusot yung name na Kulaong. Nagamit tuloy sa pambubudol. Yun, di ba? May pinagmamalaki kasi yan yung General Tony, tapos yung DILG USEC ngayon. Nakalimutan ko yung pangalan Si Bet. Ayun, si Bet. Okay, boss, ang pinakakumita sa pandemic ay walang iba kung hindi si Digong. Itaga niyo sa bato, tamaan man ako ng kidlat. Barya lang yan si Kulaong. Tama. Boss Mac, pag may La Nino, kailangan sila sa sobrang hangin. Ay, nako. Team Kel, what's up mga kahombre ko? Alam nyo na. Today is the day kung saan finally ating matutunayan ang the biggest sinungaling sa balat ng social media at natutulog sa inidoro. Okay, Boss Mac, kilala ko si Food Genius. Kilala ka ni Food Genius, Pierre Gabriel. Okay po. Kyrie, 1238, saan ka po sa Malaysia? Sa Ampang, UK. Pero dito na ako sa Pilipinas. 7 taon ako sa Malaysia. Sa Sri Hartamas, sa Ampang, sa Sentul, sa Cyberjaya. Ano po ako kumbaga, nalibot ko yung Malaysia dahil ano po ako barista. Kung saan-saan po ako nakakapagtrabaho. 8-ounce coffee, selfie coffee, onde-onde, McDonald's, ayan. Kayo po, saan po kayo sa Malaysia?
Kay Emeline Bon, kailan po kaya siya makukulong ang tagal? Matagal po talaga. Matagal po talaga. Si Casper. Si Casper yun, di ba? Pierre Gabriel. Nagpipicture pala si Casper. Inaantay na ng mga real Sputnik yan sa loob, boss. Dodo natin talaga yan doon. Aray ko! Dodo natin eh. Ate Dolly Babes Castro, hello po. J. Corpus. Ayan. Kuya Emmanuel Aguilar, kamusta na po, Sir Makmak? Okay po, Kuya Emmanuel. Ayan, balik ko laong tayo. Hi pa, shoutout po sa mga fans ng Lakers po. Dahil Warriors yung sombrero ko. Actually, wala akong sa kung ano man yung suot kong sombrero. Hindi siya yung kumbaga parang favorite kong team. Marami kong sombrero. Meron akong Raiders, meron akong Bulls, Lakers, Warriors. Ano pa ba yung iba? Marami akong sombrero eh. May paparating ako, LA Dodgers. Meron akong New York Knicks. Ayan. Ala akong sa sombrero. Basta new era, nagustuhan ko siya. Hindi dahil sa team o sa kung ano man ang nakikita ko design. Nagandahan ako, makukuha ko yan, bibilin ko. Kaya ito, katulad nito, padala sa akin ni Ate Nika Pina UK. 3 sombrero yon yung padala sa akin. 2 Warriors at 1 Lakers. Okay. Don Soriano, malaking gulo mangyayari kasi damay POEA dyan, LTO, PSA, NBI kasi pinayagan nila yung name na yan, fake. Na-honor yung name kada sampa ng eroplano. Comelec, pinayagan tumakbo, peking tao. Nako. Okay. Got to go, Sir Mac. Linis pa ako dine sa balay namon. Maraming salamat. Keep it up po. Shoutout sa mga taga San Jose, Isla de Carabao, Romblon. Yun. Shoutout sa mga taga Romblon. Team Kel, what's up? Mga kahombre ko, alam na yon today. Yun pala, nabasa na natin yan. Okay. Sana actionan din ni First Lady Lisa. Yun sinasabi ni Mangusin na humingi sa kanya ng 4 PM. Sana bigyan niya ng action kasi baka akalain ng iba dyan na totoo. Yun nga po, Carlos Rani. Huwag po kayo mag-alala. Kahit may sipi si Kulaong sa kulungan, nakakusap pa nga. Ibig sabihin kung bawal yun. Okay. Parang Marikina here. Okay. Dennis M. Chodoro. Shoutout sa mga MMDA, sir. Maya-maya diskarte agad. Group EDSA. Dennis M. Chodoro. Shoutout. New subscriber. MMDA. Randy Cañete. Good morning, Lods from Plaridel, Bulacan. Parang here. Okay, may ads. Salamat po, may ads. Okay, Nanette Pokok. Ayan, hello Makmak. Good morning and good afternoon from London, UK. Ayan. Thank you. Don't skip the ads. Salamat po. Cheras! Naku, ang ganda dyan sa Sunway. Yung Sunway Cheras dyan. May picture ako dyan eh. Nandiyan pa ba yung gold na bull? Yung gold na bull na malaki. Nagpicture ako dyan eh. Sunway Cheras. Ayan. Diyan ako bumibili ng sapato sa ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko. May Nike, Nike store. Tapos meron pang isa, si Duncan, yung nasa harapan ng si Duncan yung nasa harapan ng store nila. So ngayon po, si Kuya Nasukir, magla-live po yun mamaya. Mai-interview po siya ni Boss MG.